Kasalukuyang nasa training hall si Kaylin para sa isang laban. District competition ang kanyang pinaghahandaan. Para sa kanya, katuwaan na ang bagay na yun. Libangan at halos hindi niya siniseryoso. Pero noong makilala siya sa isang laban, doon nagsimula ang kanyang pagkahilig sa boxing, lalo pa at inalok siya ni Coach Tony. Kailangan mo ba ng pahinga? Tanong ni Coach. Hindi na po, Coach. Hindi naman po ako napapagod. Nakaupong sagot ni Kaylin matapos ang training. Hindi ka nga nakakaramdam ng pagod. Dahil sa ating dalawa, ako ang mas napapagod i-train ka. Ngumisi na nakakaloko si Kaylin. Sino ba naman kasi nag-alok sa akin ng ganitong bagay? Di ba ikaw? Tumawa si Coach Tony at tinaas ang kanyang kamay dahil alam niyang tama naman si Kaylin sa sinabi nito. Wala talaga sa linya ng buhay ni Kaylin ang maging isang boksingera. Pero dahil unti-unti siyang nakikilala at kinahiligan niya na rin ito, ipinagpatuloy niya na ang ganitong klase ng buhay. Sandaling inilibot ni Coach Tony ang kanyang paningin sa training hall na para bang may hinahanap. Sino hinahanap po, Coach? Tanong ni Kaylin habang nag-aayos ng gloves. Wala ka palang bantay? Kumunot ang noon ni Kaylin sa tanong ni Coach Tony. Hindi niya agad naunawaan ang sinabi nito kaya napilitan siyang magtanong. Anong bantay, Coach? Wala naman akong bantay simulat sa pool. Sino yung lagi nakasunod sa'yo? Diba tayo na lang palagi ang umaalis dito ng huli? Tapos tuwing umuwi ka, may nakasunod pa rin sa'yo. Baka naman nagkataon lang na pareho kami ng dinadaanan. Saad ni Kaylin, pero maging siya nagtataka din. Baka nga. Tsaka wala ka naman nakakaaway. Muli sila nagpatuloy sa pagtitraining dahil malapit na ang araw ng laban ni Kaylin. Samantala, si Leon, na isang mahusay na bodyguard, kasalukuyang nasa mall at hinahanap ang kanilang binabantayan na si Kim. Halos sumakit na ang kanyang ulo kakalibot sa loob ng mall. Kakahanap lang sa binabantayan niya. Nandito ka lang pala. Tara na, hinahanap ka na. Malamig niyang sambit. What? Kararating ko lang dito tapos pauuwiin mo agad ako? Maarte at mataray na sagot ni Kim. Nakakapagod kang bantayan, alam mo ba yun? Hindi ba malinaw sa'yo na delikado nga ang buhay mo? Iritadong sabi niya. Inirapan lamang siya nito. Kaya ilang beses siyang napabuntong hininga bago hawakan ang braso nito at hinila palabas ng mall. What the hell? Why are you so possessive? May gusto ka ba sa akin? Sigaw ni Kim sa kanya. Takas siyang tinignan ni Leon at tuluyang binitiwan ang braso ng babae. Ako? Possessive sa'yo? Huwag kang mag-feeling na may gusto ako sa'yo. Ginagawa ko lang yung trabaho ko. Matalim na buwelta ni Leon. Wala nang nagawa, ang binabantayan niya kundi sundin siya. Tahimik lamang niyang pinapanood si Kim habang sumasakay ng kotse. Saka siya sumunod. Ganoon palagi ang takbo ng kanyang araw. Paulit-ulit at nakakapagod. Ngunit sa kabila ng lahat, buo na ang desisyon ni Leon na tapusin ang pagbabantay kay Kim. Sawa na siya sa walang kapagurang pagsaway dahil sa katigasan ng ulo nito. Samantala, sa mga nagdaang araw, puro training ang pinagkakaabalahan ni Kaylin. Aalis siya ng bahay tuwing umaga, uuwi sa gabi para lang matulog, saka muling uulit kinabukasan. Ngunit hindi yun rason sa babae para mapagod at sumuko. Sa kabilang banda naman, si Leon, kasalukuyang kinakausap ang ama ni Kim. Dodoblehin ko ang bayad. Just guard my daughter. Desperadong pakiusap ng ama ni Kim. Mariing umiling si Leon. Buo na po ang desisyon ko, sir. Hindi ko na kayang i-handle ang anak niyo. Kaya pagpapatuloy ko ang pagbabantay sa kanya. Pero nagagawa niya makalusot. Hindi ko na ho alam ang gagawin ko. Pareho lang kami malalagay sa panganib. Napayuko na lang ang ama ni Kim sa narinig. Kita sa mukha nito ang panghihinayang at
sa Special Force, habang si Kailin ay kasalukuyang nasa Araneta. Ngayong araw naman magaganap ang kanyang laban. Handa ka na ba? Yung tinuro ko sa'yo na techniques huwag mong kalilimutan. Paalala ni Coach Tony. Yes, Coach. Sino ba mga kalaban ko? Tanong niya. Wala kasing nakarating na balita sa kanya kung sino ang makakalaban niya. Si Hermin. Yung nakalaban mo na nakaraang taon. Napakunot ang noon ni Kailin at bahagyang napatigil. Si Hermin? Hindi ba natalo ko na siya last year? Tumango si Coach Tony. Oo, pero ang sabi-sabi gusto niya bumawi lalo na sa'yo. Parang hindi niya tanggap yung pagkatalo niya. Pareho silang napalingon sa pintuan ng Araneta nang may dumating. Akala nila mga karaniwang manonood lang, pero biglang umingay ang paligid. Naroon na pala ang makakalaban niya na si Hermin. Sa halip na makaramdam ng kaba, napangiti pa si Kailin at bahagyang tumawa. Hindi siya takot. Wala siyang nararamdamang takot, kundi pagkaawa. Awa sa taong iyon. Ngayong hindi pa rin nadadala sa huli nitong pagkatalo. Mag-focus ka lang, Kailin. Muling paalala sa kanya ni Coach Tony bago siya pumasok sa loob ng ring. Hindi lang basta belt ang makukuha ni Kailin sa laban, pati na rin respeto at karangalan na matagal niyang pinaghirapan. Sa isang banda, si Leon naman na natiling bodyguard ng Special Forces. Hindi na muna siya tumanggap na ibang trabaho matapos ng nakakapagod niyang karanasan bilang tagabantay ni Kim. Habang binabaybay ni Leon ang daan papunta sa headquarters, nakita niya sa daan ang mga nakatambay na nanonood ng boxing. Akala ko ba hindi na siya lalaban? Tanong ng isang manonood na tinutukoy ay si Hermin. Di ko rin alam. Pero yun din ang balitang kumakalat, di ba? Saad naman ng isang lalaki. Iba talaga kapag mayabang at tatapakan ng pagkatao. Ilan na mga yon sa narinig ni Leon. Hindi pa man nagsisimula ang laban, umalis na ang lalaki. Halos wala talaga siyang pakialam kung anong maging resulta ng laban na yon. Si Kailin naman ay puno ng determinasyon. Ang mga mata, nakatitig lang kay Hermin. Nang tumunog ang bell, agad nagsimula ang unang round. Kampante, at hindi pa nagpapalitan ng suntok, parehong inaaral ang galaw ng isa't isa. Masyadong nainip sa Hermin kay Kailin, at inunahan na ito. Nagpakawala ng isang mabigat na suntok ang lalaki sa kanan ni Kailin, na agad namang naiwasan ng babae. Huwag mong isipin ang mga suntok niya, Kailin. Sigaw ni Coach Tony. Umisilang si Kailin kay Hermin. At kaagad na inayos ang kanyang posisyon. Handa na siyang bigyan ng malakas at mabigat na suntok ang kalaban. Isang malakas na suntok ang tumamas sa kaliwang panga ni Hermin, na sinabayan ng sigawan mula sa mga manonood. You have the guts to punch my handsome face. Giit ni Hermin kay Kailin. Hindi siya sinagot ng babae at muling nagpaulan ng suntok. Wala namang nagawa ang lalaki kundi gamitin ang braso para gawing panangga sa mga suntok ng dalaga. Sa nagiging palitan nila ng suntok, mas nakakakuha ng score ang babae kaysa kay Hermin. Ganyan nga, Kailin. Nagawa mo na yung pabagsakan nun. Kayang-kaya mo yan ngayon. Sigaw ni Coach Tony. Nang magkaroon ng break, agad nilapitan ni Coach Tony si Kailin at binigyan ng tubig. Wala masakit sa'yo? Wala, Coach. Gago pala yan eh. Kinakausap ako habang nagpapalitan kami ng suntok. Ganyan ang style niya. Dinidistract ka niya para makascore siya sa'yo. Huwag na huwag mong walain yung focus mo sa sarili mo. Muling tumunog ang bell hudyat ng pagsisimula ng panibagong round. Samantala, pagdating ni Leon sa headquarters, agad siyang tinawag ng team leader. Leon, tingnan mo nga itong mga bagong baril na to. Ano sa palagay mo ang maganda dito? Total, isa ka namang weapon specialist, di ba? Marahan ngunit mabigat ang yapak ni Leon. Nang lumapit siya sa mga yon, kinuha niya ang isang armas at masusing sinuri. Maganda tong M4A1, carbine rifle. Mabuti na lang at meron ito ngayon. Nung nakaraan, walang ganitong supply ng baril. Ipinagsadya talaga namin na matataas na uri ng baril ang ipadala. Yun ang mas kailangan natin. Nanatili pa rin ang tingin ni Leon sa mga baril na nasa kahon.
Kahit nasuri na ng iba ang mga ito, hindi pa rin siya komportable hanggat hindi siya mismo ang nakakapagsuri ng mga yon. Kaya isa-isang tinignan ni Leon ang mga armas. Halos umabot sa 2 kahon ng mga baril. Habang abala si Leon sa pagtingin, sa kabilang banda naman ay si Kaylin halos mapatay na ang kalaban sa malalakas niyang pag-atake. Last round na, Kaylin. I know you can do this. May uuwi mo ang championship belt. Masayang sabi ni Coach Tony. Hinihingal na uminom ng tubig ang babae. Kahit siya, pakiramdam niya babagsak na ang katawan niya dahil sa sunod-sunod na lakas na pinakawalan niya. Habang tinatanaw ni Kaylin mula sa kabilang dulo ng ring sa Hermine, hindi niya maiwasang mag-alala para dito. Ganun ba ako kalakas sumuntok? Para abutin niya yung ganun mukha? Grabe naman, namamagana oh. Putok na yung labi niya sa taas. Hindi niya maiwasang makonsensya. Sa huling pagkakataon, tumunog ulit ang ring kaya tumayo na si Kaylin. Ang mga suntok ni Hermine tumama sa mukha ni Kaylin, pero kung titignan kung kanino ang mas malala, yun ay ang suntok ni Kaylin sa lalaki. Sigawan at palakpakan na bumalot sa buong araneta dahil sa mainit na labanan. Hating-hati ang mga tao, may mga sumusuporta kay Kaylin at may mga tagahanga din si Hermine. Nang makakita ng pagkakataon ng babae para mapatumba si Hermine, agad niya itong sinunggaban. Doon, napaluhod ang lalaki. 1, 2, 3. At hindi na nagawang tumayo ni Hermine dahil sa mga suntok na natanggap niya mula kay Kaylin. Sa huli muling tumunog ang final bell, hudyat na tapos na ang laban. Patuloy lang humahabol ng hininga si Kaylin at ramdam ang matinding pagod sa kanyang katawan. Nagawa niyang maiuwi ang championship belt. Inilibot niya ang kanyang tingin sa buong lugar ng event. Nakita niya mga taong masaya siyang pinapalakpakan. Walang sapat na lakas si Kaylin nang itaas ng referee ang kanyang kanang kamay. Patunay na siya ang nanalo. Pero hindi rin nakatakas sa mata ng dalaga ang matalim na tingin ni Hermine. Oh, paano tayo niyan magse-celebrate? Masayang tanong ni Coach Tony. Di mag-restaurant tayo, Coach. Aba, iba talaga kapag nananalo. Ganda ng belt na to ah. Pinasadahan ni Kaylin nang hawak ang kanyang championship belt. Makinis, makintab. Kitang-kita na ipinasadya ang belt na yon para sa kampyon. Samantala, nang matapos si Leon sa pagsusuri ng armas, pumasok siya para magbantay. Walang alam si Leon kung anong nangyari sa laban. Pero sigurado siya sa isang bagay. Yun ay hahanapin siya ni Hermine at ikukwento ang nangyari. Kaya pinatay niya ang kanyang cellphone para hindi siya nito matawagan. Napahinto naman siya sa pagra-rounds nang may biglang pumasok na babae sa headquarters. Miss, saan ang punta niyo? Magalang na tanong ni Leon at agad nakaalerto. Kay Ricky. Simpleng saad ng babae. May visitation card kayo? Alam ba ni Ricky na pupunta kayo? Isang beses tumango ang babae at kinuha ang card na siyang binigay niya kay Leon. Limitado lang ang mga taong binibigyan nito at ang tanging may mga direktang ugnayan sa Special Forces ang meron. Tinanggap yun ni Leon at bahagyang tumango. Pasensya na, protocol lang. Aniya at itinapat ang card sa scanner na nasa paligid. Segundo lang ang hinintay nila na makita nila ang word na authorized. Nakangiting tumango si Leon sa babae. Mabuti na lang, dala ko yung card na yan. Nakangiti rin na sabi nito. Dito ang daan, ihahatid ko na kayo. Pag-imporma niya sa babae. Thank you. Kumatok muna si Leon sa salamin ng cubicle ni Ricky. Sir, may bisita po kayo. Sumilip ng bahagya si Ricky at nagulat na makita ang bisitang babae. Anong ginagawa mo dito? Tumikim naman si Leon at nagpaalam na kay Ricky. Sir, alis na po ako. Thank you, Leon. Sa kabilang banda, pumasok si Hermine sa bahay na halatang inis. Hindi pa rin niya matanggap ang pagkatalo. Kasunod niya ang kaibigan na hindi rin makapaniwala na natalo si Hermine ang isang babae. Damn it! Kala ko matatalo ko na siya. Inis na sabi ni Hermine at pabato na inilagay ang towel sa sofa.
Sabi mo, nakalaban mo na siya last year. E di dapat alam mo na ang kilos niya. Inaral ko mabuti ang galawan niya. At hindi ko in-expect na magbabago yun. Giit naman ni Hermin. Tanggapin mo na kasi, wala namang mawawala sa iyo unless natatapakan yung ego mo. Tinignan ni Hermin ang kaibigan. Nakita niyang nagkibit-balikat lang ito. You know what? I want her to pay for what she did to me. Di mo pwedeng gawin yan. Ano, gagawa ka ng illegal? Just to satisfy yourself? Nasa huli ikaw pa rin ang panalo. Yun ba yun? Tanong ng kaibigan niya. You don't understand. Ako dapat ang mananalo dun. Sabi niya, habang nakaturo sa kung saan. Eh di sana hindi ka sumali dun kung ganyan ang iniisip mo. You know what? I'm out. Aalis na ako, pupuntahan ko pa yung asawa ko. Pagsuko ng kaibigan ni Hermin. Pinagmasdan ng lalaki ang pag-alis ng kanyang kaibigan. Pero hindi pa nakakalabas ng bahay ito, nakita niyang may sinagot na tawag ito mula sa cellphone. Napahinga na lang siya ng malalim. Si Kaylin naman halos manakit ang tiyan katatawa habang kausap si Coach Tony. May iba akong kutob dun sa Hermin na yun, Coach. Sabi niya habang kumakain. Bakit naman? Alam niya yung mukha niya kanina nang binigay sa akin yung championship belt. Parang gusto niyang sumugod at kunin yun. Hindi naman siguro. Dahil bago ka dapat lumaban, alam mo na tanggap mo na kung anong kahihinat na ng dulo. Expected naman niya siguro yun. Nagkibit-balikat na lamang si Kaylin kay Coach. Pinagmasdan niya ito na mabuti. At hindi maiwasang humanga sa dalaga. Sa tagal ng pagiging coach niya bilang trabaho, si Kaylin talaga ang nagpakita ng ganitong klaseng pagsisikap at tagumpay. At parang anak niya na rin ang babae. Kaya masaya siyang pinapanood ang bawat akbang nito. Mula sa kanilang training hanggang sa laban. Hindi kailanman binigo ni Kaylin ang kanyang coach, bagkus. Lalo pa siya nitong pinapabilib. Samantala si Leon ay kauuwi lang ng bahay. Hindi niya inaasahan na umuwi na rin ng Maynila ang kanyang mga kapatid. Kaya laking gulat niya nang makita naghihintay ang mga ito at sinalubong siya. Anong ginagawa niyo dito? Hindi makapaniwala niyang tanong. Pabiro siyang hinampas ng kapatid niyang babae. Hindi mo ba kami namimiss ha? Siyempre, namimiss ko kayo. Pero bakit walang pasabi ang pag-uwi niyo? Ang pagod na nararamdaman ni Leon mula sa trabaho, saglit na nawala nang makita niya ang kanyang mga kapatid. Muling naging maingay ang kanyang bahay. Dahil sa kanyang mga pamangkin, nadala ng mga ito. Sabayan pa ng kwentuhan nilang magkakapatid. They spent hours to bond. At nang mapansin ni Leon na madaling araw na, nagpaalam na siyang matutulog na. Isang linggo ang nakalipas, simula ng tanghaling kampiyon si Kaylin sa isang matinding laban sa boxing. Para sa kanya, panaginip pa rin ang lahat. Sariwa pa rin sa kanya ang tunog ng bell, sigawan ng mga tao. At pagtaas ng kanyang kamay, natandang siya ang nanalo. Kasalukuyan siya nag-aayos para sa isang mahalagang interview. Pagdating niya sa kusina nila, nakita niya ang kanyang mga magulang na naglalambingan. Bahagya pang lumipad ang kanyang mata sa kamay ng kanyang ama na nakahawak sa bewang ng kanyang ina. Ang aga naman ng landian niyo? Pabirong puna niya. Sabay na lumingon sa kanya ang mga magulang. Nandiyan ka na pala. Malapit na matapos itong niluluto ko. Ano bang oras ng interview mo? 10 a.m. pa po. Tumango sa kanya ang ina at pinanood niya lang ito na magluto. Habang ang kanyang ama may iniabot sa kanya. Regalo ko para sa'yo. Punot noong tinignan ni Kaylin ang kanyang ama dahil hindi niya maintindihan kung para saan ang regalo. Hindi yan singsing. Paglilinaw nito. Marahan niya yung kinuha at binuksan. Natigilan siya nang makita ang pinakamahal na kwintas. Bakit naman may paganito pa? Ngumiti siya sa ama at niyakap ito. Hindi materialistic na tao si Kaylin. Pero halos lahat na regalo ng kanyang magulang ay mahal at talagang pinag-ipunan. Bago sila umalis, kumain muna sila at inayos sa mga gamit. Dala din ni Kaylin ang championship belt niya dahil alam niyang hahanapin niya ng mga tao at media. Sigurado ka bang kailangan mo pandalin yan? Tukoy ng ama ni Kaylin sa kanyang championship belt.
Opo, Papa. Alam ko ito ang dahilan kung ba't sila nandun. At kung ba't gusto nila ako makita. Sagot niya sabay kindat. Nang makarating sila doon, nagsiset up pa. Kaya bago palabasin si Kaylin, sinabi muna sa kanya ang kailangan niyang gawin at i-expect. Alam naman ng babae na marami naghihintay sa kanya. Ngunit hindi niya inakala na doble yon sa inaasahan niya. Grabe, ang daming tao. Ani sa sarili na makalabas siya mula backstage. Hindi niya alam kung anong klaseng kaba ang mararamdaman niya. O kung sasaya ba siya. Hindi niya alam, halo-halo na ang emosyon niya. Naiiyak din siya dahil kaliwat kanan ng sumisigaw sa pangalan niya. Habang nagsisimula ang interview ni Kaylin, nakabantay naman sa di kalayuan si Hermine at ang lalaking inutusan nito. Nagawa niya pa talaga magpa-interview? May galit sa boses ni Hermine ang sandaling yon. Ano bang gagawin namin sa kanya, boss? Tatapusin niyo ang buhay ng babaeng yan. Sigurado kayo dyan, boss? Maraming tao. Hindi kayo delikado kapag ginawa natin? Wala akong pakialam. Hindi siya dapat umabot sa ganitong taas. Ako dapat ang nasa interview na yan. Ako dapat ang pinapalakpakan ng mga tao. Desidido talaga si Hermine na burahin si Kaylin sa larangan ng boxing. Kasabay nun, inutusan niya na ang mga kasama. Para kay Hermine, si Kaylin ang banta sa buhay niya. Ngayon na, walang atrasan, walang palya. Malamig niyang utos. Tumango ang mga lalaki at unti-unting humalo sa maraming tao. Nakatago sa kanila makapal na jacket ang mga baril na kanilang gagamitin para kay Kaylin. Sa kabilang banda, si Kaylin ay abala sa interview. Nakangiti siya sa camera, kumakaway sa mga fans, at masigla ang bawat sagot sa mga tanong ng media. Kaylin, paano mo pinaghandaan ang laban? Tanong ng isang reporter. Tuloy-tuloy lang ako sa training at syempre, dedicated talaga ako at determined. Kaya naipanalo ko yung laban. Totoo ang sagot ni Kaylin at walang halong pamemeke. Halos wala pang minuto ang nakakalipas nang sumagot si Kaylin, ngunit agad siyang pinaulanan ng bala ng baril. Kaagad namang naalerto ang mga security guard. Mabuti na lang at nagawang tumawag ng ama ni Kaylin para humingi ng dagdag gwardya mula sa Special Forces bago magsimula ang interview. Secure the perimeter. Dalhin si Kaylin sa safe zone. Sigaw ng kung sino pero walang kumikilos para alisin ang babae mula sa gulo. Pinakiramdaman pa ni Leon kung may hihila kay Kaylin papalayo doon. Pero dahil sa pagkataranta at walang kumikilos, si Leon na mismo ang gumawa. Hinila niya ang babae at sa gulat naman niya, hindi nito nagawang pumalag. Nang mailayo na siya ni Leon sa gulo, saka lamang siya lumingon sa lalaki. Sino ka? Gulat na tanong ni Kaylin. I'm Leon, bodyguard mula sa Special Forces. Tumawag ang papa mo at nang hihingi ng karagdagan na security mo. Thank you. Tahimik lang na pinapanood ni Kaylin si Leon habang alerto itong nagmamasid sa paligid. Hawak-hawak niya ang kanyang championship belt habang nasa loob ng kotse. Napansin niyang sinagot ni Leon ang tawag sa cellphone nito. Hello sir, nandito po kami sa black SUV na nasa likod ng exit. Saad ni Leon. Nilingon siya ng lalaki, pero hindi niya magawang umiti. Yes, she's safe for now. Sinong kausap mo? Papa mo. Hinahanap ko nila. Bakit tayo aalis? Saan mo ako dadalhin? Bahagyang tumawa si Leon sa naging reaksyon ni Kaylin. Ihahatid kita sa inyo. Huwag kang mag-alala, hindi ako kasama sa mga namaril kanina. Na hindi sumagot si Kaylin, nanatiling nakatingin kay Leon ang babae. Napailing na lang si Leon at may kinuha. Pinakita nito kay Kaylin na isang card, tanda na bodyguard nga ito sa isang grupo ng Special Forces. Nakahinga naman ng maluwag si Kaylin nang makita ang card. Tahimik lang ang babae habang nagmamaneho na sa wakas si Leon. At nakatingin lang sa bintana ang babae sa mga oras na yon. Ramdam ni Leon na hindi ito komportable. Bahagya siyang tumikim sa pag-aakalang lilingunin siya ni Kaylin. Pero nanatili lang itong nakatingin sa labas ng bintana.
Di ka ba magsasalita? Ano namang sasabihin ko? Hindi ka ba magtatanong kung sino ako? Saan kita dadalhin o kung ano man? Napailing si Kaylin at sarkastikong tumawa. Nasabi mo na yan kanina. Ikaw si Leon na bodyguard mula sa Special Forces at dadalhin mo ako sa bahay namin. Yun na yun? Hindi ka man lang magdududa? Hindi. Kasi kaya ko makaalis sa sasakyan mong ito sa sandaling may gawin kang masama. Tumawa si Leon. Yeah, right. Boksingera ka nga pala. Hindi na siya muling kinausap ni Kaylin, kaya nanahimik na lang si Leon at nag-focus sa pagmamaneho. May idea na naglalaro sa utak ni Leon matapos niya makausap ang babae. Ang malaanghel na boses ni Kaylin, maangas na style at personalidad na hinding-hindi makakalimutan ng lalaki. Sa kabilang banda, si Hermine ay napapasabunot sa kanyang buhok nang makita ang pangyayari. Bakit nandun si Leon? Ano ginagawa niya dun? Tanong niya matapos makita ang kaibigan. Boss, hindi namin natamaan yung babae. Nung nagpapatok dun si Erwin, inalis agad dun yung babae. Inis na binatukan ni Hermine si Erwin dahil sa galit. Kahit kailan talaga tanga ka. Pagdating naman nila Leon sa bahay nila Kaylin, sinalubong sila ng magulang ng babae. Habang papasok sila, kausap ng tatay ni Kaylin si Leon. Si Kaylin naman katabi ng kanyang ina. May nakaaway ka ba, Kaylin? Maingat na tanong nito. Wala po. Maingay na bubuntong hininga ang kanyang ama at tumingin sa kanya. I think it's the right time para magkaroon ka ng bodyguard. Nanlaki ang mga mata ni Kaylin at agad umalma. No, hindi ko po kailangan ng bodyguard. I can protect myself. Para din sa'yo to. Tignan mo, kasi simula pa lang na interview mo may umatake na kaagad sa'yo. Hindi lang to ang kapahamakan na matatamo mo, kaya mas mabuti nang nag-iingat tayo. Baka naman ho nagkataon lang. Hindi yun nagkataon lang. Nandito si Leon at nakausap ko siya. Siya na magiging bodyguard mo. Mom. Ma, ano ba to? Huwag naman. Saad ni Kaylin na para bang humihingi ng tulong. Umiling ang kanyang ina at hinawakan ang kanyang kamay. Nagsalita naman si Leon, kaya marahas na napatingin siya sa lalaki. Sa tingin ko dahil to sa recent boxing match. Yun ang dahilan. Yeah, pero hindi tayo pwedeng magbintang ng walang ebidensya. Pa naman, huwag naman ganito. Ungot ni Kaylin sa ama. Pinal na ang desisyon ng kanyang ama kaya wala siyang nagawa. Iniwan siya doon sa sala kasama si Leon at hindi pa rin mawala sa mukha ni Kaylin ang inis na meron siya sa lalaki. Pwede ba ipahinga mo na yung mata mo sa kakatingin sa akin na masama? Tanong ni Leon. Alam mo, papansin ka rin, no? Ba't may sinabi kay Papa? Ang alin? Unti-unting napuputol ang pasensya ni Kaylin dahil kay Leon, na halos hindi nahahalata ang inis ng babae. Di yung sinabi mo tungkol sa recent boxing match. Inis na saad ni Kaylin. Ano masama dun? Ipinakita ni Kaylin ang kanyang dalawang kamao na gustong-gusto na lukutin ang muka ni Leon. Dahil sa sinabi mo, kaya pinush nila na magkaroon ako ng bodyguard. Di naman kita pagbabawalan sa mga ginagawa mo eh. My duty is to guard you, yun lang. Pagak na tumawa si Kaylin. Bagay na hindi nakatakas sa mga mata ni Leon. Hindi ako naniniwala sa'yo. Alam ko kapag bodyguards automatic nangingialam kayo. Isang beses na humalukip-kip si Leon bago nagsalita. Hindi ako ganun. O sige, ganito na lang. Mag-set na lang tayo ng boundaries. Anong boundaries ka dyan? Ngumisi si Leon at binigyan ng naghahamon na tingin si Kaylin. Don't tell me na hindi mo alam yun. Hindi na napigilan ni Kaylin ang inis na nararamdaman niya para sa lalaki. Kaya tinalikuran niya ito at iniwan sa sala. Tuwang-tuwa naman ng lalaki dahil nakita niya kung paano mainis sa kanya si Kaylin. Sa unang pagkakataon, nasabi niya sa kanyang sarili na hindi siya mahihirapan dito. Lalo pa at ganon, una pa lang nilang pagkikita, nag-e-enjoy na siya. Simula na maging bodyguard ni Kaylin si Leon, doon na sa mismong bahay ng babae nagstay si Leon. Mas pinagdoble ingat pa si Kaylin.
Dahil alam nilang anytime pwedeng may masamang mangyari dito. Hindi pa rin maalis sa isipan ni Leon ang mukha ni Kaylin habang nakikipagsagutan ito sa kanya. Napaisip siya. Natatandaan niyang si Hermine ang huling nakalaban ni Kaylin. At posibleng si Hermine ang may kagagawan ng mga ito kay Kaylin. Ngunit hindi siya pwedeng magbintang ng walang kasiguraduhan. Naputol ang pag-iisip niya nang tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya sa screen nito ang pangalan ng lalaking kanyang iniisip. Hermine, napatawag ka? Bungad ni Leon. Nasaan ka? Let's catch up. Pasensya na, hindi ako pwede. Nasa trabaho ako. Akala ko sa may headquarters ka pa rin. Nasaan ka ngayon? Alam niya hindi niya pwedeng sabihin kay Hermine na may binabantayan siya at si Kaylin yon. Baka gamitin siya nito para saktan si Kaylin at ayaw namang mangyari yon ni Leon. May binabantayan ako. May nag-assign sa akin ng trabaho katulad nung kay Kim. Bahagyang tumahimik ang kabilang linya. Kaya bahagyang inilayo ni Leon ang cellphone para tignan kung ongoing pa rin ba ang tawag. Sige, next time na lang. 2 araw ang nakalipas at nanatili muna si Kaylin sa kanilang bahay para pahupain ang insidenteng nangyari. Asar na asar pa rin siya sa presensya ni Leon dahil kahit pagpunta niya sa veranda nila, nakasunod to. Wala namang makitang masama doon si Leon. Para sa kanya, ginagampanan niya lang ang trabaho niya. Ang hirap sakyan ang presensya mo. Puna ni Kaylin. Hindi naman kita kinakausap, hindi rin kita ginugulo. Hindi ba ganitong setup ang gusto mo? Oo nga. Pero alam mo bang hindi ako makakilos na maayos dahil sa'yo? Nagmarcha papuntang kusina si Kaylin para doon magbanyo. At napapikit siya nang muli niyang nakita ang pagsunod ng lalaki. Matapang niya itong hinarap at kinausap. Don't tell me na kahit sa pag-ihi ko nakasunod ka. Di naman ako ganun kabastos, no? Dito lang ako sa labas. Aba dapat lang. Bulong ni Kaylin. Inip na siya sa bahay nila. Wala siyang magawa kundi manood ng boxing sa TV. Pati sa kanyang panonood, nakasunod si Leon at panay ang tanong. Ultimong pagsara ng pinto ng kanyang silid, ipinagbawal ni Leon. Di ka ba mahilig sa mga K-drama? Sa kilos at lagay ko ngayon, nakikita mo bang hilig ko ang bagay na yon? Hindi. Pero ayaw mo ba lumabas saglit ng kwarto mo? Hindi ka ba naboboard dito? Muling tanong ni Leon sabay ikot ng kanyang paningin sa buong kwarto ng babae. Malinis, ayos, at mabango ang kwarto nito. Bahagyang napatango si Leon at muling tumingin sa babae. Kapag lumalabas ako, todo paalala ka na dito lang ako sa loob. Nakokonsensya ka ba dahil sa paghihigpit mo sa akin, ha? Hindi. I think worth it ang paghihigpit ko sa'yo. Hindi ako nahihirapan. Unlike sa huli kong binantayan. Nang sabihin yun ni Leon, naging marahas ang paglingon sa kanya ni Kaylin. Dahil doon, nagkaroon ng interes ang babae sa kanya. Simula noon naging bodyguard niya si Leon. Hindi niya ito tinanong tungkol sa background nito. May nabantayan ka na katulad ko? Hindi katulad mo. Mas pilya pa kesa sa'yo. And I don't think may katulad ka. You're rare. And amazing woman. Ano nangyari? Ba't hindi mo na binabantayan ngayon? Bahagyang umayos na upo si Kaylin sa kanyang kama. Napabuntong hininga si Leon at marahang tumayo mula sa pagkakaupo sa may pintuan ng silid ni Kaylin. Nakatingin siya sa mga mata ng dalaga. At habang nakatitig doon, abot-abot ang kabang nararamdaman niya. Si Kaylin lang ang nakakapagparamdam nun sa kanya. Siya lang ang nakakapagbigay ng kakaibang kaba na hindi niya may paliwanag. Isang beses na tumikim si Leon bago nagsalita. Nahirapan ako. At iniisip niya na sa pagiging mahigpit ko, obsessed daw ako sa kanya. Which is hindi naman. Wow! Assuming, ha? Biro ni Kaylin. Simpleng ngiti lang ang naging sagot ni Leon sa kanya. Ikinumpas ni Leon ang kamay sa labas ng kwarto ng babae para magpaalam. Doon muna ako sa baba. Enjoy ka na lang muna dito. Kung may kailangan ka, tawagin mo na lang ako. Hindi na hinintay ni Leon ang sagot ni Kaylin. Ang simpleng usapan nila ay may malaking epekto sa kanyang sistema.
Habang abala siya sa sala, hawak ang tablet para i-monitor ang buong bahay nila Kailin, hindi pa rin niya maiwasang sulyapan paminsan-minsan ng silid ng babae. Makalipas ang mahigit 3 oras ng panonood ng boxing, medyo nainip si Kailin, kaya lumabas siya ng kanyang silid. Nakapajama siya, suot ang oversized na t-shirt. Nakalugay ang kanyang buhok. Napakunot ang kanyang noon nang makita si Leo na nakaupo sa sofa. Tulog ba siya? Ganon ba siya kapagod magbantay? Tahimik na bumaba ng hagdan si Kailin at nilapitan si Leon. Hoy, tulog ka ba? Inaantok ka ba? Kinalabit niya ang braso ng lalaki. Agad naman siyang nilingon ni Leon at napatayo pa ito. May kailangan ka? Umiling naman si Kailin at muling tinanong ang lalaki. Tinatanong kita. Sabi ko kung inaantok ka ba? Hindi, bakit? Magpahinga kaya muna. Halos 24 oras ka na mula at kakabantay sa akin. Nagtagal ang tingin ni Leon sa kanya. May pagdududa sa mga mata nito. Kaya hindi na iwasang tumawa ni Kailin. Hindi ako tatakas. Hindi ako gagaya doon sa huli mong binantayan, okay? Di naman ako inaantok. Ang pungay na ng mata mo, oh. Sa akin ka pa talaga gaganyan. Matulog ka muna. Panay iling lang si Leon habang pinagmamasdan siya ni Kailin. Hindi niya alam kung paano niya kukumbinsihin ng lalaki na magpahinga muna. Halatang pagod na ito. Bakas sa mukha ang puyat at matinding pagod. Magtatalo pa sana sila nang sabay silang napalingon sa pintuan. Naroon ang magulang ni Kailin, kaya agad na umayos ng postura si Leon at magalang na binati ang mga ito. Magandang hapon ho. Good afternoon, Leon. Kumusta ang 2 araw na pagbabantay sa anak namin? Napairap si Kailin sa ama. Pa, hindi ako naging sakit sa ulo ni Leon, no? Really? Yes, sir. Hindi po nangangalay ang bibig ko na sawayin siya dahil masunuri naman po. Siya nga itong hindi sumusunod, Papa eh. Pinapatulog ko ayaw. Pagsusumbong ni Kailin sa ama. Tila naguguluhan ang mga magulang ni Kailin sa kanilang dalawa. Sa mga sinasabi ni na Leon at Kailin, hindi nila alam kung paano kakausapin ang mga ito. Ngunit sa kabila ng pagkalito, hindi napigilang mapangiti ng ama ni Kailin nang makita kung gaano kakomportable ang kanyang anak kay Leon. Bakit nga ba hindi ka nagpapahinga, Leon? Pwede ka naman magpahinga kahit konting oras. Saad ng ina ni Kailin. Ayos lang po, ma'am. Ewan ko sa'yo. Kala mo naman tatakasan kita. Tila ba nainis na si Kailin sa panaytanggi ni Leon? Kaya iniwan niya na ito sa kanyang mga magulang at nagmarcha patungo sa kanilang pool area. Nang mag-walkout si Kailin sa harapan ni Leon at ng mga magulang niya, pare-pareho nila itong sinundan ng tingin. Pagpasensya niyo na po si Kailin. Kanina niya pa po ako kinukulit magpahinga. Bakit naman kasi hindi ka nagpahinga? Hindi naman po kasi ako pagod, tsaka kaya naman po. Nakita niya lang ako na nakaupo, akala niya pagod na ako. Anyway, we've decided to give Kailin a vacation. Masyado pang mainit ang media pero para hindi kayo mainip pareho, magbakasyon muna kayo. Gulat na tumingin si Leon sa magulang ng babae. Kami lang ho 2? Lumapit kay Leon ang ama ni Kailin. Bahagyang tinapik ang balikat nito. I trust you. At alam ko kung anong nararamdaman mo para sa anak ko. Sir, hindi po ako lalampas sa limitasyon ko. Paniniguro ni Leon. Sa Batangas muna kayo. May resort na kayong tutuluyan doon. Pero paano po yung ginagawa ni Kailin? Maingat na tanong ng lalaki. Nagkausap na kami ng coach niya. Pumayag naman. Ang gagawin mo na lang, yayain si Kailin na magbakasyon. Tumango na lamang si Leon. Ako na pumbala sa kanya. Matapos ang usapan na yon, maingat na pumunta sa pool area si Leon para kausapin ang galit na si Kailin. Alam ni Kailin na nasa likuran niya si Leon pero hindi niya ito nililingon. Naroon pa rin ang galit at inis na nararamdaman niya para sa lalaki. Anong ginagawa mo dito? Malamig niyang tanong. Bahagyang nangapa si Leon kung paano niya sisimulan ang kanyang sasabihin. Ano, may sasabihin ka?
Ang buong katawan ni Leon ay tila ba pinagpapawisan sa kilos ni Kaylin. Sa halip na sagutin ang tanong ng babae, umayos muna siya ng tayo at nakailang beses siyang huminga ng malalim. Aayain lang sana kita magbakasyon muna, para hindi ka ma-stress na sobra. Saan naman tayo magbabakasyon? Hindi pa nga natin alam kung sino nagtatangka sa buhay ko. Tsaka sabi mo rin, di ba, mas mabuti nang dito muna tayo sa bahay? Sabi ng papa mo. Pero kung ayaw mo, ayos lang naman. Pwede ba umupo ka dito? Para kasing tatay yung kinakausap ko sa lagay mong yan na nakatayo ka dyan sa likuran ko tas ako nakaupo dito. Saad ni Kaylin, sabay turo sa tabi niya. Hindi na alam ni Kaylin kung tama pa ba yung ginagawa niya. Sa totoo lang kung pagmamasan, para lamang sila magkaibigan. Wala na ang linya sa pagitan ng pagiging bodyguard at amo. Bahagya nga lang siyang nainis kay Leon dahil patuloy pa rin ito nakikipagmatigasan sa kanya. Ano? Kahit ba pag-upo magdadalawang isip ka pa? Wala namang nagawa si Leon kundi gawin ang gusto ng babae. Marahan siyang naglakad palapit sa pwesto ni Kaylin. Don't tell me. Kahit yan magiging rason ulit para magalit ka sa akin. Maingat na tanong ni Leon. Alam mo ang cool ng pangalan mo, Leon. Marahas na naging pagbigkas ni Kaylin sa pangalan ng lalaki. Your name is Leon. You should be strong and brave. Pero parang lagi kang tumitiklop dahil sa akin. Gulat na tumingin si Leon kay Kaylin dahil sa sinabi nito. I don't know why, but I think you're right. Sandaling naging tahimik ang kanilang paligid. Katamtaman na hangin ang dumadampi sa kanilang katawan. Katahimikan at kalmadong agos ng tubig mula sa pulang kanyang naririnig. Alam ni Kaylin na hindi normal ang kanilang aksyon. Sa mga araw na lumipas, pinakiramdaman ni Kaylin kung inis o galit nga ba ang nararamdaman niya sa lalaki. Pero, nagkamali siya. Tila ba unti-unti na siyang nakakaramdam ng pagkakagusto dito. Kaylin, Leon, can we talk for a bit? Pareho silang napalingon sa pinanggalingan ng boses. Agad-agad na naging pagtayo ni Kaylin at mabilis din siyang inalalayan ni Leon. Kuryosidad ang bumalot sa dalawa at nagawa pa nilang magtinginan. Tungkol saan po pa? May lead na kung sino nagtatangka sa buhay mo. Kanina lang namin nalaman. Sino po kung ganon? Ang ama ni Kaylin na nakapamulsa. Dumiretso sa loob ng bahay upang doon pag-usapan ang nangyari. Tahimik namang sumunod sina Kaylin at Leon. Parehong kinakabahan. Pagpasok nila, nakita ni Kaylin ang kanyang ina na nakaupo sa sofa. Agad siyang naupo sa tabi nito, habang si Leon na natiling nakatayo sa gilid niya. Minsan pa siyang tinignan ni Kaylin at kinumbinsing maupo, ngunit umiling lamang sa kanya ang lalaki. It was Hermin, yung huling nakalaban mo sa boxing. Nagulat naman si Kaylin doon. Paano niyo po nalamang siya? We all trace the evidences that we have. At sa kanya tinuturo ang mga yon. May umamin din na may galit talaga sa iyo ang Hermin na yon. Bakit po siya magagalit kay Kaylin? Marahan na tanong ni Leon at bahagyang tumingin sa babae. Sa isip niya, tama ang hula niya. Alam niyang madumi makipaglaban sa Hermin. Dahil sa championship belt. Napasinghal si Kaylin. Championship belt lang pala, di sana binigay ko na lang sa kanya yon. Agad naman siyang sinaway ng kanyang ina. Pwede tayo magsampa ng kaso sa kanya. Sandali namang nagsalita si Leon. Hindi po ba mas maganda kung kokolektahin natin ang lahat ng ebidensya at isisecure na rin ang taong umamin o testigo in case na umabot nga ito sa korte? May posibilidad po kasi na baka bigla silang tumalikod once na maging mainit ang kaso na isasampa. Dahil sa sinabi na yun ni Leon, napatitig sa kanya si Kaylin. Namangha ang babae, kahit pa basic knowledge lang naman yun. Leon is right. And my plan is, habang inaayos sa ebidensya, pansamantala munang aalis si Kaylin kasama si Leon papuntang Batangas. Alam na ni Leon kung saan kayo tutuloy. Siya na muna ang bahala sa'yo. Nasabi ko na po sa kanya yan, sir. Nasama ako pa.
Tumango ang kanyang ama at ngumiti. Pero muling nagtanong si Kaylin. Ilang araw ho kami doon? 1 linggo. Habang abala sila sa pagpaplano, nag-iisip na rin si Leon kung ano-ano ang pwede nilang gawin sa Batangas sa loob ng 1 linggo. Masyadong mahaba ang 1 linggo. Pero gusto ni Leon na maalala ni Kaylin ang mga gagawin nila doon. Kinabukasan, sakto lang ang gising ni Kaylin. Hindi tanghali, hindi rin masyado maaga. Napaisip pa siya kung sisilipin niya ba si Leon kung naghahanda na ba ito ng gamit nito o ano. Pero kalauna naligo muna siya at piniling mag-impake ng mga damit na kanyang dadalhin patungong Batangas. Mag-almusal muna kayo dito bago umalis. Sabay-sabay silang 4 na kumain. Pero maya't maya ang tingin ni Leon kay Kaylin. At pansin naman yun ng babae. Simple lang naman ang suot ni Kaylin. Isang cream na baggy jeans at oversized shirt na kulay puti. Si Leon naman isang puting pantalon at asul na polo. Pareho silang magaling manamit, pero mas humahanga si Leon sa style ng babae. Wala ka na bang naiwan? Tanong ni Leon habang inilalagay ang mga maleta sa likod ng sasakyan. I guess wala na. Naihanda ko na yung mga gamit ko kanina. Maganda suot mo. Sus, hangang-hanga ka naman sa akin. Idol mo ba ako? Sabihin mo lang bibigyan kita ng pirma, special para sa'yo. Alam nilang dalawa na pinapanood sila ng magulang ni Kaylin, pero hindi na sila nakaramdam ng hiya. Nang maayos ang kanilang gamit na unang sumakay ng kotse ang babae. Ma'am, sir, una na po kami. Please mag-ingat kayo o mag-text o tumawag kapag naroon na kayo. Bili ng ama ng dalaga. Yes, Dad. Boses yun ni Kaylin. Pagkaalis nila sa bahay, agad na tinignan ni Kaylin ang dashboard ng kotse. Pinindot niya ang player doon at nagpatugtog. Napansin ni Leon ang bahagyang pagkatigil ng babae. Nangangapa kung paano siya kakausapin. May kailangan ka? Nakakonect ba to sa'yo? Sabay turo sa MP3 player. Yes, why? Okay lang ba na magpatugtog ako? Hiyang-hiya si Kaylin sa kanyang ginagawa. Kahit alam niyang simpleng tanong lang naman ang sinabi niya. Isang beses tumango sa kanya si Leon, kaya muli niyang kinalikot ang dashboard. Pagdating nila sa Alabang, nag-stop over muna sila sa isang maliit na cafe upang magpahinga. Prenteng nakaupo si Kaylin habang si Leon naman pumunta sa counter upang umorder ng kanilang makakain. Bago siya lumayo, nilagyan niya muna ng sombrero si Kaylin. Okay lang ba sa'yo na sa kotse na lang tayo kumain? Mahinang tanong ni Leon. Sandaling inilibot ng babae ang kanyang paningin. At mukhang nakuha niya ang gustong iparating ng kanyang bodyguard. Maraming ang tao sa cafe. Halos lahat ng mga ito nakatingin sa kanilang dalawa. Spanish latte, Americano, and 2 strawberry cheesecake. Anything else, sir? Wala na. Name niyo po, para mailagay sa coffee niyo. Leon. For both coffee na yun. Noted po, pakihintay na lang po yung order niyo. Nang makapagbayad si Leon, bumalik siya kung saan nakaupo si Kaylin. Nakita niya itong hawak ang cellphone habang nakakunot ang noo. Sandali siyang tumikim para mapansin siya nito. At hindi naman siya nabigo. Naka-order ka na? Yes, hihintayin na lang natin. What are you doing? Ipinakita ni Kaylin ang kanyang cellphone na puno ng news tungkol sa kanya. Agad namang nag-alala ang lalaki. Dahil baka hindi ma-enjoy ni Kaylin ang bakasyon kung ganoon ang kanyang makikita. I think mas ma-enjoy mo ang bakasyon na to kung wala kang hawak na cellphone? Kinabahan na sabi ni Leon. Matagal bago nakapagsalita si Kaylin dahil maging siya napaisip sa sinabi ng lalaki. Wala namang pagdadalawang isip na pinatay niya ang cellphone at nilagay sa kanyang bulsa. Kasunod naman noon ay ang pagdating ng kanilang order. Si Kaylin ba yan? Dinig nilang nagbubulungan na isang grupo ng kababaihan. Saan siya pupunta? Hindi ba may inaayos silang gulo? Sino yung kasama niya? Boyfriend niya ba yan? Masyado malakas ang pagkakasabi ng mga yon, kaya agad naging alerto si Leon habang hawak-hawak ang in-order nila. Hindi rin maintindihan ni Kaylin
kung paano siya nagawang hilahin ni Leon palayo doon, gayong marami itong bitbit. Mabuti na lang walang humabol sa kanila hanggang sa labas ng cafe. Kaya nakahinga sila ng maluwag. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Leon, habang tinitignan ng katawan ni Kaylee na para bang may sugat ito. Ayos na ako, huwag ka masyado kabahan. Paniniguro ng babae. Nang matapos silang kumain, muli silang bumiyahe. 2 oras ang biyahe patungong Batangas, kaya hindi na inip si Kaylin. Tanghali na, kumain na kaya muna tayo. Tanong ni Leon habang nakatingin kay Kaylin, nakasalukuyang nakaupo na sa sofa ng unit nila. Nakarating na rin sila sa Batangas at maganda ang lugar na napili ng ama ni Kaylin kung saan sila magsistay. Dahil isa itong beach resort. Bababa pa ba tayo? Pwede naman umorder na lang tayo dito. Tas ipatid na lang natin. Tumango na lang ang dalaga. Agad namang kumilos si Leon. Sandaling napahinga ang babae bago kinuha ang kanyang gamit para ayusin sa kwarto. Ang unit na meron sila, may 2 kwarto. Kaya agad na pumili si Kaylin ng kanyang magiging silid. Habang nag-e-enjoy ang dalawa, patuloy ang pagkalap na magulang ni Kaylin na ebidensya para kay Hermin. Buwisit talaga yung Kaylin na yan. Paano nila nalaman na ako nagtatangka sa buhay niya? Tanong ni Hermin habang sumisimsim ng alak. Baka naman may intelligence talaga sila. Biruin mo, na-trace nila sa'yo. Yung mga gamit na yon. You should stop this shit, bro. Hindi ako titigil. Hanggat hindi ko napapatay ang babaeng yan. Dinaya niya ako. Dude, hindi ko na alam kung ano nangyayari sa'yo. I am so desperate to kill her. Tinitigan lang siya ng kaibigan. Dahil kahit siya nalilito sa kinikilos ni Hermin. Ngunit iisa lang talaga ang nais ng lalaki at yun ay ang makaganti kay Kaylin kahit wala namang sapat na dahilan. Samantala sina Leon at Kaylin, 3 araw nang magkasama sa Batangas. Sa gitna ng malamig na simoy ng hangin at banayad na hampas ng alon sa dalampasigan, nakaupo si Kaylin sa isang duyan na nakasabit sa pagitan ng 2 punong niyog. Si Leon naman, nakaupo sa buhanginan, tahimik na pinagmamasa ng unti-unting paglubog ng araw. Pareho silang tahimik at ninanamnam ang ganda ng tanawin. Ganito pala kasaya at katahimik pagmasdan ng hampas na alon? Mahinhin na saad ni Kaylin, habang diretso ang tingin sa dagat. Hindi ka pa ba nakakapagbakasyon na ikaw lang? Bahagya siyang nilingon ni Leon. Hindi pa. Mas gugustuhin ko kasi na magpakalunod sa boxing kaysa magpahinga. Kaya ngayon ko lang napagtanto na nakakagaan pala ng pakiramdam yung pagbabakasyon. Napansin ni Leon ang pagpikit ni Kaylin nang sandaling lumakas ang ihip ng hangin. Ang paraan niya ng pagtingin sa babae, bakas ang pagkakaroon ng kakaibang kahulugan. Habang tahimik ang paligid, sabay nilang pinagmasdan ang kagandahan ng dagat. Isang hindi inaasahang tunog ang bumasag sa kanilang katahimikan. Tumunog ang cellphone ni Leon. Isang simpleng notification sound. Ngunit sapat na para guluhin ang kanilang sandali. Napalingon si Kaylin sa kanyang cellphone at bumaling sa cellphone ni Leon. Ngunit agad din siya nag-iwas ng tingin na parang ayaw magpakita ng interes. It might be important. Saway ni Kaylin nang muling itago ni Leon ang cellphone. Random people lang. Tumango si Kaylin sa kanya, pero hindi pa rin kontento si Kaylin sa sinabi ni Leon. Pakiramdam niya importante yon. Wala na yung araw. Mahinang sabi ng babae. Gusto mo na bang pumasok sa loob? Tara na para makapagpahinga na rin tayo. Naunang maglakad si Kaylin habang si Leon ay tahimik na sumusunod sa likuran niya. Iba ang pakiramdam ni Kaylin simula nang tumunog ang cellphone ni Leon. Para bang may tinatago ito sa kanya. Habang si Leon naman ay kalmado. Alam niyang wala siyang dapat ikabahala. Pagpasok nila sa unit, agad na inilapag ni Leon ang kanyang cellphone sa sofa at dumiretso ng banyo. Pasimpleng nilingon ni Kaylin ang direksyon ng banyo kung saan naroon si Leon. Muling tumunog ang cellphone nito na naiwan sa ibabaw ng mesa. Sa unay nag-alinlangan siya ngunit sa huli, hindi na rin siya nakatiis. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone
Balak sana'y tignan lamang ang notification para sabihin yon kay Leon. Ngunit isang mensahe ang agad tumawag ng kanyang pansin galing sa isang pamilyar na pangalan. Napaatras siya na makita yon. Ano to, Leon? Mariin na tanong ni Kaylin, pilit kinokontrol ang sarili. Nang makalabas si Leon mula sa banyo, kita sa mukha niya ang pagkagulat sa ekspresyon ng dalaga. May problema ba? Pagsusuri ni Leon sa babae. Kilala mo yung nagtatangka sa buhay ko? Kilala mo si Hermin? Matagal mo na siyang kakilala? Sunod-sunod na tanong ni Kaylin. Hindi kumibo si Leon. Hindi siya nagulat. Alam niya nang darating ang sandaling to. Nakita niya na kanina mga text na Hermin at pinili niyang baliwalain. Magpapaliwanag ako. Hindi to katulad ng iniisip mo. Kasabot ka ba niya? Papatayin mo din ako? Ano? Hindi, Kaylin. Inihagis ni Kaylin ang cellphone sa sofa. Naglakad palapit kay Leon sa kamariing tinuturo ang dibdib ng lalaki. Habang unti-unting nagsisimulang mamuo ang galit na meron siya. Sabihin mo sa akin yung totoo. Ba't kanya tinetext? Sinadya mo ba maging bodyguard ko para mapadali yung plano ni Hermin? Panay iling si Leon. Hindi alam kung paano magsisimula magpaliwanag. Hindi ko siya nire-replyan. Dapat ko ba ipagpasalamat yun? So ano yung mga pinapakita mo ba? Totoo ba yun? Napakita ang tao lang. Sinubukan siyang hawakan ni Leon pero mas nanaig kay Kaylin ang iwasan ng lalaki. Habang si Leon, napabuntong hininga at tumingin sa mga mata ni Kaylin. Kilala ko siya. Kaibigan ko siya. Gago ka pala eh. Let me explain. Hindi tayo nagkakaintindihan. At hindi tayo magkakaintindihan kung hindi mo ako hahayaang magpaliwanag. Kaibigan ko siya. Yung mga text na nakita mo, hinahanap niya ako kasi gusto niya ako makausap. Hindi pa man tapos si Leon, muling nagsalita ang babae. Oo, gusto kanya makausap. Para mapadali para sa kanya yung pagpatay sa akin. Kaylin, hindi. Nakita mo naman na wala akong reply kahit isa sa mga text niya. Inaalala ko ang kalagayan mo. Madali niyang matatrack kung nasan tayo sa oras na mag-reply ako sa kanya. Tumingin si Kaylin sa kanya. Punong-puno ng tanong, sakit at pagdududa. Hindi niya alam kung alin ang totoo at alin ang peke. Hindi niya alam kung pagkakatiwalaan niya ba si Leon. Kung totoo lahat ng sinasabi mo, patunayan mo. Dahil sa ngayon wala akong makitang rason para maniwala sa'yo. Tumulo ang luha ni Kaylin nang talikuran niya si Leon at naglahad papunta sa sariling silid. Malakas ang naging pagsara niya ng pinto. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari. Kanina lang, masaya sila. At heto siya ngayon umiiyak dahil sa nakita at nalaman. Habang umiiyak si Kaylin sa kanyang silid, nasa sofa naman si Leon, nakaupo at nakayuko. Gulong-gulo na rin siya sa nangyayari. Kauna-unahang beses niya na makitang umiiyak si Kaylin at kasalanan niya pa. Buong akala ni Leon, lalabas si Kaylin sa kwarto nito upang samahan siyang kumain. Ngunit nanatili ang babae sa loob. Tahimik ito, hindi na umiiyak. Ngunit wala pa ring lakas ng loob upang harapin siya. Hindi pa rin kayang salubungan ni Kaylin ang bigat ng sitwasyon. Nanatili silang ganoon hanggang kinabukasan. Paglabas ni Kaylin ng silid, nadatnan niya si Leon na nakaupo sa sofa. Tahimik na sumisimsim ng kape. Akmang babatiin sana siya ng lalaki, ngunit dumiretso siya palabas patungo sa maliit na terasa ng kanilang unit. Hindi nag-atubili si Leon. Lumapit siya kay Kaylin at tahimik na inilagay ang cellphone sa mesa na naroon. Ito lang ang tanging paraan ko para mapatunayan sa'yo na hindi niya ako kasabwat. Kilala ko siya. Kaibigan ko siya. Alam kong siya nakalaban mo sa boxing pero hindi ko alam na may ganito siyang plano. Ngayon lang ulit ako nagawang i-text ng lalaking yun. Hindi ko alam kung bakit at ayaw ko ring malaman ang rason. Tulala lang si Kaylin. Pero naririnig at naiintindihan niya ang sinasabi ni Leon. Hindi pilit ang pag-intindi niya sa mga sinasabi nito. Dahil gusto niya ring malaman ang sagot sa mga tanong na tumatakbo sa kanyang isipan. Lahat ng kilos at ginagawa ko at pinapakita ko sa'yo totoo yun. I just want to clear things out. Alam kong alam mo na hindi gawain na isang bodyguard ang mga ginagawa ko. Linawin mo sa akin ang lahat.
Oo, alam ko hindi yan gawain ng isang bodyguard pero gusto ko malaman mula sa'yo. Gusto ko marinig mula sa'yo kung ano ba tong ginagawa mo. Saad ni Kaylin. Huminga ng malalim si Leon. Para sa kanya, ito na yung pagkakataon na masasabi niya kay Kaylin ang totoo niyang nararamdaman. I admire you. Hindi lang normal na paghanga. Kasi ang totoo niyan gusto kita. Tila tumigil ang mundo ni Kaylin sa saglit na pagkakataon dahil sa kanyang narinig. And I'm willing to wait for you. Handa akong tanggapin ang galit mo. Dahil alam kong kasalanan ko kung ba't ganyan ang nararamdaman mo. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na handa ako sa kahit anong ibato mo sa akin. Kahit pa iwasan mo ako. Kaya kitang hintayin hanggang sa maging handa ka. Hindi alam ni Kaylin kung ba't siya umiiyak matapos na naging pag-amin ni Leon sa kanya. Laking pasasalamat niya na nakatalikod siya kay Leon. Dahil hindi nito nakikita ang pagpatak ng luha niya. Alam ni Kaylin na matapos ang pag-amin ni Leon, posibleng umiwas ito o di kaya mag-resign bilang bodyguard niya. Bagay na hindi niya alam kung kaya niyang tanggapin. Nang walang makuhang sagot si Leon, marahan itong tumango at iniwan doon si Kaylin. Hinayaan niya muna itong makapag-isip-isip. Dumating ang gabi, wala pa rin si Leon sa unit nila. Nag-aalala na si Kaylin dahil hindi niya alam kung saan hahanapin ng lalaki. Akmang papasok na siya sa kwarto nang biglang bumukas ang pinto ng unit nila. Naroon si Leon na kanina niya pa hinahanap. Mukhang nakainom ito kaya agad niya ito nilapitan. Saan ka galing? Malamig niyang tanong. My wife is angry at me. She thinks I'm gonna kill her. I don't have any plans to kill her. My only plan is to marry her. Really? May asawa ka na? May I know her name? She's beautiful. She's strong. She knows her worth. She's simple. And her name is Kaylin. My future wife. My future wife is Kaylin. Bahagyang namula ang mukha niya. Hindi niya maitatangging kinilig siya sa sinabi ni Leon. Gusto niya sanang kausapin ng lalaki, pero hindi sa ganoong sitwasyon. Makalipas ang 2 araw, nanatili pa rin ang katahimikan sa kanilang pagitan. Hindi pa rin sila gaanong nag-uusap. Kaya si Kaylin na mismo ang nagsimula mag-isip ng paraan kung paano niya malalapitan at makakausap si Leon. Leon, can we talk? About what? About us. I mean, about what you said. How you confessed to me. Hindi kita minamadali. Ayoko na. Kausapin mo ko dahil lang napapressure ka. Hinawakan ni Kaylin ang kanyang daliri habang pinakikinggan ang sinasabi ni Leon. Ayoko lang na mag-iwasan tayo kapag nakabalik tayo ng Maynila. Hindi kita iniiwasan. Pero minsan, magagawa ko yun. Mangyayari yun. Dahil alam kong wala ka pa ring tiwala sa akin. It's not like that. Hindi naman ako sasama sa'yo kung wala akong tiwala sa'yo. I'm just afraid. Natatakot ako masaktan. Alam kong hindi mo magagawa yung bintang ko sa'yo. Natatakot ako na baka kapag hinayaan ko lamunin ako ng galit, magbago ang lahat. Nakayukong sabi ni Kaylin. Marahan na humakbang palapit si Kaylin kay Leon. Hinawakan naman ng lalaki ang baba niya para iangat at nang magpantay ang kanilang tingin. Bukod sa galit, ano pang nararamdaman mo sa akin? Nainis ako sa'yo. Wala ka man lang ginawa para sabihin sa akin na kaibigan mo si Hermin. Hinayaan mo ako mismo makadiskubre nun. Dahil hindi ako natatakot na ikaw mismo ang makakita nun. Wala naman talaga akong tinatago at ginagawang masama. Ang tanging nagawa ko lang na alam kong masama ay mahalin ka. Kung ganon, may kasalanan na din pala ako. Nagtatakang tumingin si Leon sa babae. Mabilis ang kabog ng dibdib ni Leon hindi dahil may mangyayaring masama, kundi dahil sa kanilang nararamdaman. Gusto kita, Leon. Mahina ngunit malinaw na sabi ni Kaylin. Natatakot lang ako sa kahihinatnan ng nararamdaman ko sa'yo. Ayoko masaktan. Nang marinig ni Leon ang pag-amin ni Kaylin sa kanyang nararamdaman, hindi na siya nakapagpigil at niyakap niya ng mahigpit ang babae. Ulit-ulit niyang
Pinataka ng halik sa noo si Kaylin habang nakayakap. Marahan din na hinahaplos ng lalaki ang buhok ni Kaylin habang nakangiti. Is that true? Pwede mo bang sabihin ulit? Mahinang tumawa si Kaylin at pabirong hinampas ang braso nito habang nakayakap. Leon, gusto kita. Tumangutango si Leon, dinama ang kakaibang pakiramdam sa puso niya. Pangako, hindi kita mamadaliin. Babantayan kita sa bawat segundo, minuto at oras na lumipas. Iingatan kita, Kaylin. Alam ko may pangamba ka pa rin. But I'm here, and I'm gonna prove to you that my love for you is true. Gaya na napagkasunduan nila, hindi sila nag-iwasan. Nang makabalik sila sa Maynila, parang walang nangyari. Ang tanging dala lang nila ay alaala kung paano nila nakilala ang isa't isa at kung paano nila nagawang ipagkatiwala ang kanilang puso sa isa't isa. Masayang pinagmamasa ni Kaylin ang kamay nila ni Leon na magkahawak habang nasa kotse sila at pabalik na ng Maynila. Ayaw mo nang pakawalan ng kamay ko, ah? Biro ni Kaylin. Mahirap na. Tsaka sinasaulo ko yung kamay mo. Bakit naman? Kasi lalagyan ko pa yan ng 2 singsing. 2 singsing? Takang tanong ni Kaylin. Matalino siya at mabilis mag-gets ang sinasabi sa kanya. Pero ngayon tila nawawala o lumilipad sa kawalan ng kanyang isipan. Isang engagement ring at isang wedding ring. Sa simpleng salita na yon, kinilig si Kaylin. Bahagyang nag-iwas ng tingin si Kaylin dahil alam niyang namumula na ang kanyang muka. At pilit itinatago ang ngiti. Hindi naman niya nakatakas kay Leon, kaya agad siya nitong biniro. Kinikilig ka, no? Umirap si Kaylin. Ewan ko sa'yo. Nang makarating sila sa bahay, saktong naroon ang magulang ng babae. Nakapagsampa na ng kaso ang mga ito laban kay Hermin. Sa bilis ng proseso at lakas ng ebidensya na meron sila, kahit sa Hermin mismo, ito na mismo ang nagsabi ng ginawa nito. Kasalukuyan ang nakakulong ang lalaki at pinagbabayaran ng maling nagawa dahil lamang sa galit at inggit. Sandali naman na lumapit si Leon kay Kaylin para magpaalam. Kakausapin ko lang ang daddy mo. Ano sasabihin mo sa kanya? Sasabihin ko na manliligaw ako. Haharap ako sa magulang mo ng pormal at maayos. Ayoko malaman lang nila agad na magkakaapo na sila. Masaya si Kaylin dahil alam niyang tama ang naging desisyon niya kay Leon. Habang si Leon naman buong tapang na humarap sa pamilya ng dalaga bilang patunay ng kanyang pagmamahal. Sa kabila ng magulong paligid, natutunan nilang mahalin ang isa't isa ng totoo. Si Leon, na isang bodyguard, hindi inakalang matatagpuan niya ang pag-ibig sa ganitong paraan. At si Kaylin naman, nagulat na bumigay ang puso niya sa taong hindi niya inaasahan. Ang tunay na pag-ibig, hindi palagi nagsisimula sa perpekto o sa inaasahang paraan. Ngunit ito'y lumalalim at tumitibay sa pamamagitan ng tapang, katapatan, at patuloy na pagpili sa isa't isa. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Rodavla Sornida, Aida Vibar, Carmelita Pruna, Janet Caden, Luz Biminda Malyare, Lelani Tagamumila, Ruth Parlaan, Monina Aviles, Vanessa Castromero, LV Candotol, Lucille de Lima, Serafina Bordesche, Mary Joy Sabareza at Lourdes Lu. Maraming salamat po sa inyong lahat.